lahat. Bayan ngayon'y nagpupundi, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi, sa kanyang inalululukan, dininig aming manamnitan, pamalayan ng palibing, sa kanili niya nalalamig. Bayan ngayon'y nagpupundi, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi. Bayan ngayon'y nagpupundi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Sama din natin sa banal na misang ito ang kaligtasan nating lahat, lalong-lalo na ang lahat ng mga taong nag-aalay ng kanilang paglilingkod dito sa simbahan ng Quiapo, ang ating mga lay ministers, mga kolektoras natin, mga security guards, at ang lahat ng mga taong tumutulong sa ating seguridad dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Patuloy natin pinagdarasal ang ating mga intensyon at ang ating mga personal na intensyon ay inyo pong pinadala dito sa simbahan ng Quiapo. Sama din natin para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Gabriel Roca at ni Sabrina Villaflor. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mong iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban, upang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan, at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nabucodonosor, "Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at ang mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at ang mga paa ay bakal at luwad. Habang ito ay tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok. Bumagsak ang mga paa ng rebulto
at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pa't naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan, kahit bakas. Samantala ang tipak ng batong bumagsak, dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip at narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian. Pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop, ibon at sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian, ngunit mahina kaysa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso at sasakupin nito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal, katulad ng nagagawa ng bakal. Dudurugi ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal, pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa, ngunit hindi na magtatagal kung paano di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman at masasakop ninuman. Tudurugin nito ang naganap at mawawasakin ang mga iba pang kaharian. Ano pa't hindi na makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito ay yung tipak ng batong dumurog sa rebultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Yan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Dakila't papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia,
manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-usapan ng ilang tao ang templo, ang kangahangang bato na ginamit dito at mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng makikita ninyong iyan ay guguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at hindi mailigaw ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong sumunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating ang karaka-karaka, ang wakas. At sinabi pa niya, makipagdigmaan ang bansa laban sa kapwa bansa at ang mga kaharian sa kapwa kaharian. Magkaroon ng malakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na nakikilabot na mga bagay at kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kung narinig natin ang ebanghelyo natin ngayon, merong darating na nakakatakot, nakakapangilabot, at minsan, hindi lamang ito isang darating at nararanasan natin, kundi nangyayari sa pang-araw-araw na buhay natin na hindi natin alam. Pero isa lang ang paalala sa atin ng ating Panginoong Hesus. Para sa mga taong walang pananampalataya at hindi naniniwala sa pagbabalik ng Panginoon, ito ay nakakatakot na pangyayari. Sa katunayan, sa Ebanghelyo ngayon ay may mga propesiya na ang nakakatakot na bagay ay mangyayari. Ngunit para sa isang taong mananampalataya, ang kaniyang pagbabalik ay isang bagay na dapat abangan at paghandaan dahil ito ang tanda ng kaniyang kaligtasan.
Bakit hindi dapat katakutan? Ngunit maghintay at paghandaan ang pagdarating ng Panginoon. Para sa mga matatapat na tagasunod, siya ay darating bilang tagapagligtas. Ang taong walang pananampalataya sa Diyos, hindi naniniwala sa kanyang muling pagbabalik, ito ay katapusan ng panahon. Nakakatakot. Pero para sa ating mananampalataya, para sa ating nagtitiwala, para sa ating nananalig sa Kanya, ito ay isang kaligtasan para sa ating lahat. Darating ang ating Panginoong Diyos upang iligtas ang Kaniyang sangkatauhan. Sabi ko nga, dapat paghandaan. Dapat ngayon pa lamang paghandaan natin ang Kaniyang pagdarating. Kung patuloy tayong gumagawa ng kasalanan at kasamaan, darating ang Diyos upang tayo'y parusahan. Darating ang paghuhukom ng Diyos para husgahan ang taong makasalanan at ang mga taong gumagawa ng kabutihan. Ang Diyos ay magdadala ng biyaya sa Kaniyang pagbabalik, kaligtasan para sa mga matatapat niyang anak. Ang buhay natin bilang Kristiyano ay hindi madali. Kaakibat nito ang paghihirap at kalungkutan. Ngunit sa pagbabalik ng Panginoon, papahirin lahat ng Panginoon ang ating mga luha at ang ating pagod sa buhay na ito. Kapahingahan na walang hanggan aling ang ipagkaloob ng Diyos para sa ating lahat na matapat na sumusunod sa Kaniyang kalooban. Pangalawa, God is merciful. Ang Diyos ay mapagpatawad. Siya ay darating bilang isang maawaing hukom sa mga taong merong pusong marunong magpatawad at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At sa mga matitigas ang puso, makakapal ang mukha, at hindi alam kung paano magpatawad, hindi alam kung paano magsisi sa kanilang kasalanan, darating ang Diyos para sila'y parusahan at hukuman sa kanilang mga nagawang kasalanan. Ngunit siya ay magpatawad. Siya ay darating bilang isang mapagpatawad na hukom sa kaniyang mga anak na nagsisisi at bumabalik sa Kanya. Magkaloob siya ng malaking awa sa mga bukas ang pangunawa at magpapatawad sa kanilang kapwang makasalanan. Sa wakas, sa pagmamahal, siya ay darating bilang isang manliligaw. Hindi ba't ang taong nanliligaw na matagal nang hiwalay sa isa't isa, siya ay nag-aabang, naghihintay sa kanilang muling pagkikita. Ganon din ang Diyos. Inaabangan tayo ng Diyos sa ating muling pagbabalik sa Kanya. Inaabangan tayo ng Diyos
tayong lahat na makasalanan upang muling bumalik sa Kanya. Ganon din sa mga taong nagmamahal sa Diyos dahil talagang kapanabik ang pagdating ng Panginoong Hesus dahil ito ay tanda ng Kanyang pag-asa. Sa wakas ay makapiling na nila ang Diyos na nagmamahal sa kanila. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa masamang natitipon bilang bayan ng Diyos, ay pananalig nating dalhin ang ating mga pangangailangan sa Ama, umasang ipagkaloob niya ang ating mga kahilingan, ang ating pong itutugon. Ama, umaasa sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga pastol, naway ganap na maiukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga magulang at mga guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos, ang maging buhay na puwersa na gumagabay sa ating pagkilos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at tuwinang paglilingkod sa iyo ng may bukas palad at tapat na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang ibig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong mga banal na alay na iyong pinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pangindapating paunlakan na iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiuri.
Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikamot pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa ulan, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kaibigan, tantuhin mo sa paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas at may kahirapan, kung ang lungkot o panganib sa'yo biglang lumalaw. Kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasang, Panginoon ang galingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina't lumapit sa akin. Kayong mga napapagal aking pagiging hawain, bigat ng inyong pasanin ay aking pagkagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagal aking pagiging hawain, bigat ng inyong pasanin ay aking pagkagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang, upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama naming, Ikaw ang aming dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, at sila'y naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal para sa mga nagyumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway malala nila pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre